others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will Yo. not be the fall. Eto. Dito, nagbabanta na siya. Kung ako, parang tinatagalog niya na dito, kung ako ilalaglag ninyo, at akong gagawin yung fall guy, ako yung gagamitin ninyo, hindi ako babagsak na mag-isa. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa impyerno. Ganon eh. Ganon na yung kanyang sinasabi ngayon. Kaya nga alupit eh. Sabi ko, so, ibig sabihin, aminado ka. Diba? Pero yun nga lang, tama ka sa sinasabi mo. Hindi ka malalaglag na mag-isa. Isasama mo yung mga demonyo mong kasama. Sama-sama kayo sa impyerno. Yun ang pinakapunot dulo nito sinasabi niya eh. Wag ako. Sama-sama tayo sa impyerno pag ako ilalaglag nyo. Eh nako po, mukhang matatakot dito si Marcos. Alam mo naman si Marcos, mahina bayag nun eh. Abogado nagkwento sa akin to eh. Doon daw talagang walang tanong-tanong kung saan mo kinuha yung pera. Basta nilagay mo dyan yan. So kaya nga, etong pag-announce niya, alam mo naman kasi, bida-bida ito si Remulla eh. Bida-bida ito eh. Gusto magpabida nito, siguro malamang nautusan din ng mastermind at sinabing, para meron namang mangyari, ipitin na natin to, ilaglag na natin unti-unti to si Romualdez. Kasi ulo ko na hinihingi ni Baste. Sabi ko ni Baste, "Hoy, ulo mo!" Hinihingi na yung ulo ni Baste hinihingi na ni Baste yung ulo ni Marcos, kaya tuloy, kailangan may ibang ulo na sila ibigay. Eto tuloy. Alam mo Baste, kagagawan mo to eh. Natatawa lang, kagagawan mo to eh. Dahil dyan sa ulo-ulo na ayan. Mukhang yung ulo ni Romualdez ang ibibigay. At kahulugan nung kanyang tunay na pinapahiwatig. Okay? Ito, pakinggan po natin ha. Ito. Pasok. Tamba, pasok. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. Gayo? I did so out of respect for the legal process. Naku. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. More noise lang daw? Ingay lang daw yung mga nagre-reklamo? Ulul. Ay, sorry naman. Dahil daw masyado ng divisive. Hindi ho divisive. Lahat po kami galit dyan. Nagkakaisa po kaming galit kami dyan sa lintik na korupsyon na yan. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. So, ibig mo ba sabihin dahil sa pag-submit mo sa ICI, hindi na totoo yung mga lumalabas ngayon? Nilalaglag mo ba si Marcos, yung gumawa ng ICI? But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Parang di ka naman silent. Nagsasalita yung mga vlogger mo. Ang ingay ng mga hayop mong vlogger eh. Hindi ka nga nagsasalita pero ang ingay naman ng mga yun. Pinagtatanggol ka. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Sabi mo yan ha? Hindi, sabi mo yan, hindi ka na magiging tahimik ha. You will no longer be, hindi ka na keep quiet ka na ha. Sabi mo ha, hindi ka na magpapatuloy na maging tahimik. Dadaldal ka na ha. O ilaglag mo na, baka naman pautot mo lang to dahil di ka pinayagang umalis. Mamaya kikwento natin yan. Hindi ko kasi siya pinayagang umalis eh. Kaya ayan, naglalaglag na siya ng kung sino-sino. Wala ka pala, spoil brat ka rin pa din, parang si BBM eh. Di ka lang pinagbakasyon eh. Sasalta ka na. Face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. What? Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. What? From the start of this Ay, bakit mo binabasa? Ang kinakausap mo yung teleprompter mo, hindi kami. controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on
within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. We. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So dito, parang sinasabi niya, hindi yung Kamara, which is yung kanyang pinamumunuan, ay hindi lang naman yun ang nagdidesisyon pagdating sa budget. Sinasabi niya, ang mas matindi dyan, yung nag-i-implement, yung nagbibigay ng yung papaano yung pinatutupad yung proyekto, yung papaano yung ine-execute yung implementation ng GAA, yung General Appropriation Act, which is yun yung budget. Pag sinabi mong GAA, yun yung pinirmahan na ng Pangulo na budget. No? Sabi niya, sinasagawa ang procurement ng mga project, yung mga nagdidesisyon sa kung sino bang pipiliing contractor. Hindi naman daw Kamara yun. Yan daw ay executive branch. Oh. Kung saan nilalabas ang pondo, hindi rin naman daw nang gagaling sa Kamara, sa executive branch din daw. At kung saan substandard ang project ay ipinapasa bilang lehitimo. Ito'y ghost project o pinamumukhang totoo, which is DPWH yun. Sa ilalim din daw ng executive yun. Dito ayaw niya pantumbukin na si Marcos ang may kasalanan eh. Sa totoo lang. Dito, kaya nga sabi nung iba, marami nagsasabi na itong kanyang pahayag na ito ay nagpaparinig na siya. Nagpaparinig na siya dito kay Marcos na wag niyo akong tuluyang ilaglag. At kung hindi, papangalanan ko kayo. Pero ngayon, hindi muna. Pipitikin ko lang muna kayo. Pero dahil tila ako ang direksyon, dati kasi ang nangyari, nilaglag si Zaldico eh. Si Zaldico yung kanilang ginamit dahil siya yung chairperson ng appropriation committee sa Kamara, siya yung ginamit tapos nilaglag. This time, mukhang dahil nga doon sa napapabalitang mapapauwi na si Zaldico, tila siya naman ang ilalaglag. So dito, mukhang nagpaparinig na siya. Hoy, bakit ayaw niyo akong palabasin ng ibang bansa? Ilalaglag niyo ako? Sige, ito, sinasabi ko na. Sino ba nag-i-implement? Kanino ba nanggagaling ang project? Sino ba nag-a-approve ng mga kontraktor? Di ba kayo? Oh. Eto, kita mo dito? Pinipitik na niya Malacanang. Pinipitik niya na yung kanyang pinsan. Pero hindi niya pa tuluyang pinangalanan. Bakit kanyo? Para medyo pwede pa mag-U-turn. Depende yan sa magiging kasunduan natin. Subukan niyo ako ilaglag. Subukan niyo ako hindi paalisin. Papangalanan ko kayo. Tingnan natin ang tapang nito tsaka ni Rimulya. Dapat sila pitikan ng itlog eh. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. Yon. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Ayan no, ang linaw na niyan. Nagsisimula sa executive at hindi lang isang tao. So ibig sabihin, hindi lang ako. Pero dito, huli siya sa sarili niyang bibig eh. Huli siya sa sarili niyang bibig na kung saan sinasabi na niya na, oo, kasama kami pero hindi lang kami. At sa inyo nagsimula yan. So eto yun eh. Fact that the budget, yung GAA noon at itong mga nakaraan, corrupt. Sabihin, matindi ang korupsyon. Pero kung isisisi nyo sa akin, hindi pwedeng ganon. Hindi lang ako.
Dito nga hindi niya tinatanggi, hindi kasama siya. Hindi niya itinatanggi. Basta sinasabi lang niya, hindi lang ako. Pati kayo. Diba? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. It is a Alam mo, pareho sila ng karakas ni Zaldico no? Pareho sila ng karakas ni Zaldico. Ito rin yung sinabi ni Zaldico Lahat sila nakinabang, nag-deliver ako kay Bongbong, nag-deliver ako kay ganito, kay Romualdez, pero ako wala akong kinuha. Pareho talaga dito mo malalaman na magkaibigan talaga itong dalawang to Pareho silang lumulusot doon sa issue. Naglaglagan na sila isa't isa. Alam mo galawan ng mga kartel to Nanonood kasi ako nung kartel na napalabas yung cleaning lady. Galawan to ng mga kartel yung naglalaglagan na sila pagka nagkakabukingan na, di ba? Eto, naglalaglagan na Naalala nyo yung naglaglagan yung dalawa? Yung magkapatid? Tama talaga yung palabas na yun ngayon Kasi naglaglagan na itong dalawang bugok na to Di ba si Romualdez at saka si Zaldico, may mga picture pa sila nagtatawa na busog na busog tayo. Busog na busog tayo. Tapos ngayon, turuan na sila. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, alam mo, ganda ng, eto ko lang to Naiisip ko lamang ito na napagtatanto ko. Inisip ko na mabuti ito. Sabi ko, Diyos talaga, may paraan siya no? May paraan talaga siya para ilabas ang tunay na pangyayari. Eto, nangyari to. Huwag niyong kakalimutan. Unang nagtanong nito, istasyon ng SMNI. Si Ka Eric at saka si Loren Badoy, di ba? At dahil doon, pinakulog yung dalawa. Inusig. Tapos noon, sinampahan si Pastor Kibuloy. Ginipit yung SMNI. Tinanggal yung kanilang prangkisa. Hindi tinanggal sinuspinde. Di ba? So, ibig sabihin, nung unang-unang pinunatan, remember, yung pagpuna na yun, pinuna nila Ka Eric, yung budget nito ni Romualdez, yung travel expenses nitong si Romualdez. After nun, sunod-sunod na pag-uusig sa mga host at sa buong istasyon at lalo na sa pinuno ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Di ba? Kita ninyo di ba? Yung pag-uusig na yun. Tapos, eventually, nagsalita na yung mga iba't ibang mga congressman na may problema sa GAA. Lahat yan, sumunod-sunod na. Tapos natatawa nga ako kasi ngayon, akala natin wala nang mangyayari dahil naglabasan na. Naglabasan na si Libiste. Nilalabas na yung mga text, nilalabas na ni Attorney Baligod, yung mga ex-Marines, di ba? Naglabasan na, walang nangyayari. Parang walang nangyayari, di ba? Pero sabi nga, God moves in a mysterious way. Dito, yung kanilang sariling pagiging greedy, yung kanilang sariling ugali, yun ang nagpapabagsak sa kanila. Hindi cause ng external factor. Mismong sila naglaglagan. Nilaglag nila ang isa't isa. So dito makikita mo talaga, wow, iba talaga kumilos ang Diyos para ilabas niya yung baho ng mga tao, yung kanilang kasalanan. Ito yun, no? Mantakin mo, una nilang ginipit si Zaldico. Di ba remember rin yung sinabi ni Zaldico? Nung una sabi, lumabas ka muna ng ibang bansa para tumahimik muna, tapos we will parang do everything para maayos ito, ganyan-ganyan. Di ba? Para bang tinanggalan nila ng kalayaan nito si Zaldico mabuhay dito sa Pilipinas So ganun ang ginawa. Tapos eventually, nakikita niya, siya ang same word na ginamit, scapegoat. Siya ang nagiging scapegoat nito. Itong mga pangyayari na ito.
Diba? Tapos dilinis niya yung sarili niya. Sinabi niyang wala siyang natatanggap. Wala siyang kinuha. Lahat daw ipinasa lang niya doon sa mga boss niya. Si Romualdez at saka si BBM. Diba? Nakita niya kasi nilalaglag siya. Eto, this time naman, si Romualdez ang nilalaglag. Tila ayaw na siyang paalisin. Tila, di ba, nung isang araw lang, dinimanda ni Ombudsman na Remulla itong si Romualdez at saka si Chis Escudero. So, siguro, napiko nito si Romualdez. Andali, bakit kasama ako dyan? Usapan lang natin, si ano lang ang iano natin idadivert natin yung issue, si Chis Escudero lang gagamitin natin Kasi pansinin ninyo si Chis Escudero, ilang beses na siyang inakusahan, hindi siya nagsalita. Alam niyo kung bakit? Confident siya Wala naman kayong ebidensya Halatang diversion. Ginagamit niyo lang ako Once lang siya nagsalita at binanggit niya to si Romualdez. Di ba? At noon pa yun, walang banta sa kanya yun Ibig sabihin, walang demanda, wala lahat. Pero sinabi niya na si Romualdez itong. At saka, siya yung pangalang hindi mo pwedeng banggitin. Pero ito, remember, this time, unti-unti nang nilalaglag si Romualdez. Same din word na ginamit niya. Ako'y isang scapegoat. Bakit ba laging goat ang ginagamit niyo? Mahilig ba kayo sa damo? Ako ang scapegoat ngayon. Di ba? Tapos, ang pinuntira niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico. Pero eto, makikita mo may pattern. Anong pattern? Attorney Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Naalala ninyo? Nagkaroon ng iskandalo nun tungkol sa asukal. Ano ginawa nila? Inilaglag nila si Attorney Rodriguez. Kung ano binintang nila doon kay Attorney Vic. Yeah? Siya ang nilaglag ni Marcos. Mantakin mo, ito hindi masasabing best friend, pero ito yung ganun ni Marcos. Nung walang sumasama kay Marcos, ito lang si Attorney Vic ang nag-stick sa kanya. Tapos, nilaglag niya. Pattern. BP Sara Duterte. Nung napapraning na siya, ewan ko kung bakit siya napapraning. Mga bading. Di ba totoo, nung napapraning na siya na kesyo, papalitan, kesyo, may plano. Ano ginawa niya? Nilaglag din niya. Ngayon, etong nagkakabukingan na dito sa flood control, nilaglag din niya si Zaldico. Ngayon, eto naman si Romualdez, nilaglag din niya. So kung nilalaglag mo ang mga kasamahan mo, hindi ba malaki ang porsyento o possibility na ikaw talaga ang mastermind, Bongbong Marcos? Dahil nilalaglag mo na isa-isa lahat para hindi ka maturo. Bakit ganun? Actually, dito may punto si Romualdez sa part na ito. Sa'yo nagsimula, ikaw ang yung executive lahat ng diskarte. Kami, nag-a-approve lang, but I'm not saying hindi sangkot dito si Romualdez Ako, kasama ka dito. Kaya mo ina-approvean, kaya kayo nagpasok ng mga insertion, kasi nga gusto nyo kumita. Gusto nyo makinabang dun sa matinding korupsyon, dun sa budget. Pero, at the same time, yung presidente mismo ang nag-a-agree. Kasi remember, mismong sa kwento ni Chanco, di ba? Yung nag-usap-usap daw silang tatlo. Ano pinag-usapan nilang tatlo? Sobra na ang bilhin ninyo ng mga kotse, ilang kotse pa ba? Something like that, di ba? Yung dating na parang sobra naman. Ibig sabihin, alam mo na may nangyayaring nakawan. Pero hindi mo pinigilan. Nasobrahan ka lang. Ibig sabihin na ka lang, nakita mo na greedy na yung mga tao mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung, naalala nyo nung bata ko, pinapanood ko yung
yung Ten Commandments. Kasi tuwing Holy Week, yan ang palabas dun eh. Ngayon kasi iba na eh, yung palabas na, yung isa na eh. Yung isang yung tungkol naman kay Jesus eh. Pero dati, nung panahon namin, wala pa yung pelikula na tungkol kay Jesus eh. Kaya ang pinalalabas nun lagi, Ten Commandments tuwing Holy Week. Tapos nagtataka ako doon sa part na bakit pa paulit-ulit na lang nagwa-warning si Moises doon sa Pharaoh at yung Pharaoh hindi nakikinig. Pansinin nyo yung Pharaoh hindi nakikinig. Tapos may part doon na binanggit na the Lord hardens the heart of Pharaoh. 'Di ba? Para makumpleto yung plague. Ang lupit nun Sabi ko noon, bakit ganun? Weird eh. Isipin mo mabuti to Sabi ng Lord, hinarden niya yung puso ni Pharaoh. 'Di ba? Naalala niyo noon? Tapos sabi naman niya kay Moises, sabihin mo ito na magbago siya. Kung hindi, may mga darating na plague isa-isa. Pero hinarden naman niya yung heart ni Pharaoh. So ibig sabihin, alam mo yun, may purpose ang Lord. Bakit pinayagan niya na mag-harden yung puso ni Pharaoh? Eventually, 'di ba? Pinalabas na talaga yung kanyang bayan, yung Israel, na lumabas na ngayon ng Ehipto. 'Di ba? At nakita may purpose, may plano ang Panginoon, hindi lang doon sa particular na paghihirap ng mga Israelites noon. So ano ibig ko sabihin? Dito, pinayagan ng Lord na maging greedy yung bawat isang nagnanakaw sa kanila. Yung dahil sa pagnanakaw na yon, unti-unti silang nabubuking at naglalaglagan at nag-iinggitan. Nakita ninyo? Nag-iinggitan sila eh. Nainggit ako, ganito kinita ng isa, ganito yung kinita. So hindi natin alam, baka may sumusuhol dyan doon sa presidente at sinasabing, dami nang nakuha, dami ng pera Dapat meron din tayo dyan. And eventually, ang laki na nang nabawa sa budget natin, kaya sumabog na ng todo yung ghost projects. Hindi na nga lang flood control ghost project 'Di ba? Sumabog na ng todo to the point na exposed na lahat. At ngayon, dahil sa sobrang exposed na, kailangan may managot. Kasi kung, tingnan nyo to kung sabihin na natin, kasi hindi ko naman mapapagkaila, na kahit nung administrasyon ni Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, at saka mga nakaraan pa, imposibleng walang nakawang nangyayari. Siyempre, meron at meron yan. Pero, maliliit. Ano may simpleng kupit? 5 milyon, 1 milyon, dagdag na patong, imposibleng wala Kasi hindi mo naman mamamonitor yan as a president, yung lahat ng nasa bamang nangyayari. Meron at meron. Pero maliliit lang. Paano ngayon mabubuking ito na talagang tumindi ang korupsyon? Hinayaan lang. Sige, nakaw kayo. Maging greedy kayo nang malantad ang tunay na kulay ninyo. Di ba paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo to? Ang trials, problema sa buhay, yan po ay hindi para sirain ka. Ngunit upang ipakita kung ano ang tunay mong kulay. Kung ano ang tunay mong karakter. Dahil dito, nabigyan sila ng power. Nabigyan sila ng, alam mo yun, na matinding pagpapala. Aba, lumabas ng totoo yung tunay nilang kulay. Ang laki ng binawas to the point nakakalula na bilyon-bilyon. Dahil sa sobrang lula na tayo, sila, tangina nag-iinggitan na. Sila, parang, bakit ganito lang ako? Bakit ganito ako? So pataasan na sila ng kickback. To the point na lantad tuloy yung katarantaduhan nila sa bayan. At dahil doon, kailangan may makulong. Ang problema, para may makulong, meron kailangang managot. At pinananagot ng taong bayan, si Marcos. Ngayon, si Marcos, kailangan maghanap ng ibang maituturo. Hindi, pansinin niyo yung pattern So naghanap siya na maituturo. Sino tinuro niya? Si Rebilla. Akala niya mananahimik ang taong bayan at makukumbinsi na si Rebilla may kasalanan. Siya ang mastermind.
Hindi na nga siya nasa kapangyarihan. Wala na, hindi na siya senador. Sino pa? Si Chis Escudero, Senate President. Akala niya matutuwa ang tao. Hindi natuwa ang taong bayan. Siya pa rin ang itinuturo. So ito, tinuro na si Zaldico. Ngayon, ituturo, mukhang ang direksyon kay Romualdez na. Si Romualdez, mataas din ang pride. Dahil his heart was hardened. Dahil tumigas na rin ang puso nito ni Romualdez, yumabang na rin dahil, andali, ako? Aanuhin nyo? Hindi pwede. Ilalaglag ko na rin kayo. So because of doon sa pangyayari na yun, naglalaglagan na po sila. Yun po ang nangyayari. Dahil sa tindi ng greed nila, gusto nilang yumaman. Sabi nga, sino ba nagsabi noon? Parang sinabi, ano pa ba gusto ninyo? Ang laki na ng kinuha ninyo, kumukuha pa kayo. Ayan, iyan tuloy nangyayari ngayon. Di ba? Sa sobrang greedy nila, nainis na ng todo-todo ang taong bayan, sinisingil na sila. Sino ituturo nila ngayon? Na matinding matindi. Eto, mukhang ituturo niya na si Marcos. Kasi etong sinasabi niyang si Chis Escudero tsaka si Zaldico, walang naniniwala dyan. Malamang si Zaldico, tauhan mo yan eh. Pero si Chis Escudero, hindi naman niya tauhan si Zaldico. Halatang ginagamit mo lang si Escudero para ilihis sa'yo. Ikaw ang boss ni Zaldico. Don't tell me wala ka sa small committee at wala ka sa BICAM. That's bullshit. Ikaw ang boss nila. Ikaw. Kaya nga 'di ba lagi nga sinasabi 'di ba yung the power of the purse ba yun? Yun ang lagi nila sinasabi kasi kamera talaga ang may hawak diyan. Kayo ang last call. 'Di ba remember? Sinabi pa nga ni Congressman Ungab, blanco yung GAA, blanco. Pinapipirma ninyong blanco. Sino mag-fill up nun? Sa inyo yun eh. Printing nasa inyo. Wala sa Senado. Lahat nasa inyo, nasa Kamara. Tapos sasabihin mo si Escudero? Para lang, feeling mo maiinis ang tao, mawawala sa iyo ang turo pag itinuro mo si Escudero. Yun ang purpose mo, Brad. Obvious ka. Collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. Sabi niya, hindi lang daw nangyayari sa Kamara alone. Ibig sabihin, alam mo. Oo, hindi lang sa inyo. Hindi lang kayo. Hindi lang ikaw ang korap.
Sinasabi mo ngayon, inaamin mo meron talagang pangyayari. Hindi lang nga lang kayo. So umamin ka, di ba? It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was Uy, may cut yun ah. Prepared dito ah. Matindi ito. systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. So sinasabi niya, hindi siya yung mastermind. Okay, fine. Ako actually, naniniwala naman ako, hindi ka yung mastermind eh. Sa implementation eh. At saka kung saan mismo nang gagaling? Kay Marcos. Definitely kay Marcos nang gagaling. Obvious naman eh. Saan nino nagsisimula yung budget proposal? Sa executive, sino pinuno? Si Marcos. Kayo, nag-i-insert lang kayo ng sobrang dami. Tapos, sinong pipirma? Si Marcos pa din. So siya talaga ang mastermind. Ikaw, kanang kamay. Yan ang obvious. Huwag natin pagbalibaligtar rin. Obvious na obvious yan. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorized. Alam mo, napakadaling ano nito eh. Tablahin ito sinasabi niya. Kung talagang ako ay kurap, parang ginaganon niya eh. Tingnan niyo yung aking lugar kung merong ghost project. Oo, hindi ko naman, alam mo, di ba, naalala mo sinasabi ni Tiangco, yung style ngayon eh, hindi lang doon sa nasasakupan. Ikaw ang proponent ng isang proyekto pero nasa ibang lugar. Halimbawa, yung mga party list. Kasi hindi natin alam eh, pwede naman padadaanin mo yun sa mga party list. Oh, bibigyan ko kayo ng allotment dito, ganito, ganito. Akin ng ganito. So, what am I saying? Hindi pang-justify na wala kang ginawang masama kung maganda yung project mo sa lugar ninyo. Actually, malamang sa malamang, inayos mo nga yan para talagang pagka nangyari ito, hindi ka sisihid. Pero, hindi ba pwedeng kumikba ka sa mga ibang project? Ay, yan yung sinasabi ngayon ng iba, di ba? Yan yung binubulgar ngayon ng mga tauhan ni Zaldico at mismong si Zaldico na ikaw mismo kasama. Oh. Kumukuha ka doon. At kung papansinin ninyo, di ba, mismong yung mga taga-deliver ng pera, ano sinabi? Hindi naman nanggagaling sa kamera lang eh. O hindi lang nanggagaling sa flood control yung kickback eh. Mismo sa bilibid, galing sa customs, galing yung mga pera. At inahatid nila. At ang madalas silang hatiran, ikaw din. At Malacanang. Di ba? So hindi pwedeng ano yan, hindi mo pwedeng gawing lusot My yan. staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not,
a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the Uy, may cut na naman, no? Di daw siya part ng BICAM. Niloko mo. Puro tauhan mo nga yun nandun eh. Alam mo, kasi totoo naman, ito mga kababayan, matalino daw talaga ito si Romualdez sa mga bagay na ganyan eh. Sabi may mga nagkwento sa akin, matalino siya. Hindi nga niya tama siya, maaring hindi ka parte ng BICAM, pero may tao ka doon. At yung tao mo, ikaw ang tinuturo. Yes, you are not part, pero ikaw ang tinuturo. Di ba? Ikaw yung tinuturo ng tao mo, na si Saldico. general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall. Eto, dito nagbabanta na siya. Kung ako, parang tinatagalog niya na dito, kung ako ilalaglag ninyo, at akong gagawin yung fall guy, ako yung gagamitin ninyo, hindi ako babagsak na mag-isa. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa impyerno. Ganon eh. Ganon na yung kanyang sinasabi ngayon. Kaya nga alupit eh. Sabi ko, so, ibig sabihin, aminado ka. Diba? Pero yun nga lang, tama ka sa sinasabi mo. Hindi ka malalaglag na mag-isa. Isasama mo yung mga demonyo mong kasama. Sama-sama kayo sa impyerno. Yun ang pinakapunot dulo nito sinasabi niya eh. Wag ako. Sama-sama tayo sa impyerno pag ako ilalaglag nyo. Nako po, mukhang matatakot dito si Marcos. Alam mo naman si Marcos, mahina bayag nun eh. Hindi, totoo naman eh. Hindi, again, it's figurative speech. Hindi ho ibig sabihin merong yung bayag niya. Ibig sabihin, walang bayag yun. Mahina yun eh. Mahinang nila lang yun. So, matatakot siya dito. Shit, yari tayo dito ah. Baka gano'n ang sabihin niya, di ba? Yari tayo dito ah. Delicates tayo dito ah. Mukhang pumalag si Insan ah. Insan! Mukhang pumalag. Mukhang mayayari tayo. Di ba? Guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally
soberly and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I am ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Yan. Eto, punot dulo nito, talagang tinatakot niya yung mga maglalaglag sa kanya. So, sabi ko nga, kesa na napabuti itong kanyang sinasabi dito, lalong napasama. Di ba? Bakit? Dito sinasabi niyang, wag niyo ako ilaglag ha. Tanginan niyo, pag nilaglag niyo ako, lalaglag ko rin kayo. Sama-sama tayo dito. Yun eh. Di ba? Yun ang pinakapunot dulo niya dito eh. Laglag niyo ako, sige, laglagan tayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi, isasama ko kayo dito. Sama-sama tayo. Dahil dyan, mga kababayan, tagumpay. Tagumpay ho. Tagumpay ho yung ating inaasam na lumabas ang katotohanan. Ano kayang sasabihin ni Auntie Claire dito? Siyempre, alam mo naman, ang pambansang fake news na si Auntie Claire, ipagtatanggol na naman niya yung amo niya. Pero sa tingin ko, delicates na siya dito eh. Yung sa mga bitaw nito ni Romualdez, delicates na siya dito. Kaya ako ewan ko. Sa tingin ko lang sa tingin ko, eto na. Eto na yung inaantay natin. Ito yung inaantay natin na magbubulgar talaga ng kung sino ba talaga ang mastermind. Naku po. Baka alin nyo magbago pag-iisip ni Isko. Yeah? Kasi sabi ni Isko, wala daw, malay mo magbago na yung isip niya. Kasi ito, derechuhan na eh. Hindi lang niya pinangalanan si Marcos, pero derechuhan na sinasabi niya na, eto executive ang talaga may kagagawa niyan. So, ewan natin, Eto pa, i-play naman natin Eto kasi yung bago lumabas ito. Okay? Recent lang ito eh. Ibig sabihin nung gabi na ho ito, mga I think 11 or 12 or something like that. Basta mga ganong, hindi pala, mga 10. Lumabas muna yung balita na i-freeze ng ombudsman yung pera niya. I-freeze yung pera niya at hindi siya palalabasin. Tapos bigla lumabas ito. Hinarang ni Ombudsman Boying Remulla ang plano ni former House Speaker Martin Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Tulad ni Zaldico, baka raw kasi tumakas ito sa pananagutan matapos madawit sa flood control scandal. Hinahabol na rin ng mga ombudsman ang mga ari-arian ni Romualdez. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng mga bank account at assets ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa kinaharap ni Romualdez na issue ng money laundering at korupsyon na maaari ring dikit sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hinihintay na lang nila na ma-endorso ng AMLAC sa Court of Appeals ang freeze order. Well, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. We expect it to be filed by... Pero alam mo, dahil sa daldal nito, lalo sila napahamak. Kasi one, if you're going to freeze someone's account money, hindi mo announce yan. Bakit? Kung i-withdraw yan, hindi, pwede naman niya isarado yung account niya eh. Di ba?
agad-agad. Pera niya yun eh. Oo, magfa-flag yung AMLAC, pero pwede niya ilabas yun. Agad-agad. Ipapa-freeze. Pangalawa, do you think yung pera ni Romualdez nandito? Yung talagang tindi ng yaman niya? Nandun yan. May Swiss account yan. Kasi doon pala sa, kinuwento sa akin doon pala sa Swiss na yan, yung mga ganyan-ganyan, ano daw yan? Diyan daw talaga nag-o-open ng lahat ng mga illegal na tao sa buong mundo. Kasi doon walang question. Kinuwento sa sino mo nagkwento sa akin to? Basta isang abogado nagkwento sa akin to eh. Doon daw talagang walang tanong-tanong kung saan mo kinuha yung pera. Basta nilagay mo dyan yan. So kaya nga, etong pag-announce niya, alam mo naman kasi, bida-bida ito si Remulla eh. Bida-bida ito eh. Gusto magpabida nito, siguro malamang nautusan din ng mastermind at sinabing, para meron namang mangyari, ipitin na natin to, ilaglag na natin unti-unti to si Romualdez. Kasi ulo ko na hinihingi ni Baste. Sabi ko ni Baste, "Hoy, ulo mo!" Hinihingi na yung ulo ni Baste. Hinihingi na ni Baste yung ulo ni Marcos. Kaya tuloy, kailangan may ibang ulo na sila ibigay. Eto tuloy. Alam mo, Baste, kagagawan mo to. Natatawa lang, kagagawan mo to. Dahil dyan sa ulo-ulo na yan. Ayan. Mukhang yung ulo ni Romualdez ang ibibigay.